antindi ho nito dahil yung ating mga kababayang sumusuporta kay Vice President Inday Sara Duterte doon sa probinsya ng Bukidnon, mga kababayan. Sabi ng ilan nating mga kababayan Pilipino ay parang tila nagkakaroon na ho ng people power at patuloy na binabatikos itong senador na nagmula sa Bukidnon. Kaya naman siya ho ay nagpatawag ng press conference dahil matindi ho ay yung tinatanggap niya na pambabas mula sa kanyang mga kababayang Pilipino. Nako po, mga kababayan. O ito, pakinggan ho natin ang paliwanag dito ni General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong mga maraming post ngayon sa social media. Si Senator Mig Zubiri biglang nagpatawag ng press conference sa Bukidnon. Dahil grabe na daw ang pagbatikos ng taga Bukidnon sa kanya. Ano ba ito? Nag-people power ang mga taga Bukidnon laban ba kay Senator Zubiri? Ito, post ni Professor Malotikia, sabi niya, "We hear you, Bukidnon." Ayan na nga ang sinasabi ho natin. Kasi nag-iingay na ang taga Bukidnon. Yes. Ito naman kay Ibi Hugalbot, sabi niya, Mig Zubiri, tinawag daw na kwanggol, oplok, at traidor doon sa kanyang province of Bukidnon. Bisaya lang sa Kalam. Ngayon pala yung mga kababayan, talagang parang nagkakaroon na ng matinding people power sa probinsya ng Bukidnon. Kaya pala nagpatawag bigla ng press conference na medyo maiyak-iyak. Sabi niya, "Makipatay ako sa Bukidnon. I'm willing to die for Bukidnon. Mahal ko kayo." Kailangan mga tao galit. Galit na galit ang taga Bukidnon kay Senator Zubiri dahil nag-traidor daw. Bakit doon siya pumanig sa minority bloc? Ayan. Yung minority bloc, anti-Duterte yun. Ito palang anong mangyayari dito, mga kababayan. Baka sa patuloy ng pambabatikos ng mga kababayan sa Bukidnon, baka bumalik na dito, mga kababayan. Baka sumama ito sa majority. Alam ba, abangan na lang ho natin. Pero antindi ho, talagang masayang-masaya ho ito, mga kababayan. Ang majority bloc, Brave 13, pro-Duterte. Yes. Ang taga Bukidnon, si Senator Zubiri mismo ang nagsabi sa isang interview. 99% taga Bukidnon, pro-Sara Duterte. Ayun. Wala na. Talo na siya. At saka yung mga kakampi kay Zubiri dyan, mga taga Bukidnon, yung mga politiko, nako, wala na. Tapos yung career nila. Natural, mag-people power yung 99% kung nandun ka na sa kabilang side. Yes. Ito, basahin ko. Sinerch ko sa Google. Senator Juan Miguel Mig Zubiri held a press conference in Malaybalay City, Bukidnon to defend the minorities bloc recent walkout during the Senate plenary. Wala na. Talo na talaga, mga kababayan. Nag-iiyakan na ho sila. Ito yung sinasabi ni Vice President Inday Sara Duterte na talagang bloodbath ang mangyayari dyan sa Senado. Basta nagpapaliwanag. Sabi niya, he was betrayed. Nag-traidor daw ang 4 na senador laban sa kanya. De La Rosa, Bongo, Jaime Marcos, and Padilla. Who reneged on promises to help restore him as Senate President. Gusto niya palang maibalik na Senate President. May plano pala. Kumbaga may ambisyon pala, mga kababayan. Kaso, iba ang nangyari. Bakit siya kumampi kay Soto kung gusto niyang maging Senate President? Kaya nga. Pwede naman sana.
Ito, pakinggan natin sandali yung kanyang statement. Bombo Radyo, Malay-Balay. Dili simpleng walkout kundi usa ka hait nga taktika ang pamalaod. Nagpapaliwanag siya. Binisaya man gyud ni. Ito. Mm. So, sabi? Mahina. So, ako, kaya dito gusto, ang problema, wala man, hindi man nila gusto ko, diba? Ang house naman, ang divide house, it's a clear view to majority. So, hindi gaano marinig, no? Pero nagpapaliwanag go dito si Zubiri, mga kababayan. Yan. Medyo mahina. Ang sinasabi niya is dinidepensahan niya yung kanilang pag-walk out strategy daw yun. Kaya lang, kung strategy maganda, bakit ang minority leader Soto nagbabala na kanina, pag hindi namin kayang pigilan yung online voting, dulog kami, magsasampa kami ng reklamo sa Supreme Court. Bakit magsasampa ng reklamo sa Supreme Court itong si Soto, mga kababayan? Na alam naman ho natin nung nagdesisyon yung Korte Suprema patungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte ay grabe yung pangbabatikos ni Soto dito sa Korte Suprema. Ngayon, parang dihado ho sila. Lalapit din pala sila sa Korte Suprema. Ay, iba talaga ito, mga kababayan. Anong ibig sabihin nun? Sa tingin ko, nakikita nila but in the long run, matatalo sila. Yes. Kasi pagdating dyan, botohan, numbers game yan. 13 sila. Another development, yung pag posible na pag-attend ni Senator Bato online ang PNP, parang masaya. Kasi sabi ng PNP, pwede daw nilang gamitin yung pagkakataong iyon na I-track. nandun si Bato online session, matrack na nila ang location ni Bato. Ayun. Nakisawsaw ang PNP. Dapat, di ba dapat ang PNP tumahimik na lang sana? Simple lang, para hindi malaman ni Bato na itra-track ng PNP ang kanyang location. Yun nga, mga kababayan, posible nga mangyari yun na itatrack kung saan man ang location ni Senator Bato kasi konektado ho yan sa DICT mo, Department of Communication Technology, Information Communication Technology. Madali lang daw, sabi ng mga IT expert. Gamit ka daw ng VPN. Hindi ko maintindihan ng VPN. Binabasa ka lang mga comments. I-bounce lang daw ang mga address. Ang address, pwedeng mailagay North Korea, sa Europe, sa Yes, America. totoo yan. So, kung gano'n ang gagawin mo, so, ang PNP maghanap sa Amerika sa kung anong inilagay ni Batong address na. But in reality, wala siya doon. Kasi nga, yung VPN technology. Yung tinatawag na virtual packet network, mga kababayan. So, kahit naka-VPN, mga kababayan, no, pag magagaling yung mga IT expert is matatrack pa rin ho nila yung location. Kung talagang magagaling sila kasi from VPN, kumbaga i-decode ho nila yan, mga kababayan, tas mapupunta doon sa tower kung saan konektado yung Zoom ni Senator Bato, ay matatrack pa rin yan. Pero kapag magaling din yung team ni Senator Bato de la Rosa, ay mahihirapan din silang i-track talaga yan. Ito, very exciting itong mga kaganapan ngayon sa Senado. Nagmula pa ng May 11 hanggang ngayon. Yes. Sabi ni Senator Lacson, nanawagan siya, iginit niya na dapat masibak na kaagad si SP Cayetano as soon as possible para daw ma-resolve ang krisis sa Senado. Nako po, mga kababayan,
Bakit? Ano bang nangyayari? Nung kapanahunan, 'di ba, tuwang-tuwa siya. Talagang hindi niya patuloy na iniimbestigahan yung Senate Blue Ribbon Committee. Wala siyang sinasabi na kahit naman alam ho natin na galit na ang taong bayan, gusto nang malaman ang katotohanan patungkol ho dito sa maanumalyang flood control project, mga kababayan, ay wala siyang ibang ginawa kundi talagang sinasabi na ito, katulad ng 18 Marines, sinasabi na walang credibility o kumbaga puro nagsisinungaling. Pero yung ibang mga statement ay ginamit laban ho dito kay Romualdez. O di ba? Yung kapanahunan ni Soto, mga kababayan, yung kapanahunan na wala na ng kredibilidad ang Senado. Nagkakaroon na lang ng paunti-unti bumabalik yung kredibilidad ng tiwala ng taong bayan sa Senado nung bumalik si Senator Alan Peter Cayetano. Ang punot dulo daw kung bakit nagkakagulo ang Senado ay dahil sa leadership ni SP Cayetano. Kaya nanawagan siya, sibakin kaagad. Ang tanong, paano? So, hindi yun yung kaguluhan, mga kababayan. Ang kaguluhan ay nagmumula sa minority. Dahil gusto ho nilang pigilan yung investigasyon. Walang iba talaga dyan, mga kababayan, yung kaguluhan. Dahil gusto ho nilang pigilan itong investigasyon ng flood control project sa pamamagitan ng investigation ng Blue Ribbon Committee. No, alam naman ho natin, yan talaga ang magtuturo sa pinaka mastermind na matinding korupsyon at mapupoint ho dyan doon sa gate ng Malacanang. You have the numbers. Yon ang malaking problema ng minority ni Soto at Lacson. So, good luck kung paano nyo patalsikin si SP Cayetano. Ayan, good luck, mga kababayan. Good luck talaga dito sa minority. Kailangan ho nila mag-double time pa. Gipitin pa nila ng gipitin yung ilang mga senador para bumaliktad. At yung posibleng bumaliktad dyan ng mga senador, asahan nyo, mga kababayan, yung mga kasong isasampa dyan ay unti-unting malulusaw at makikisimpatya ho dyan yung mga mainstream media. Sasabihin ng administrasyon, wag nyo na i-cover to kasi bumaliktad na to o unti-unti na natin lusawin ang kaso ho na to. Siyempre, makikiisa ho dyan yung mainstream media na alam naman ho natin na nakatanggap ayon sa sa sinabi ng dati mga sundalo ay nakatanggap pa rin ng mali-malitang pera. Nako po, mga kababayan. Matindi mga kaganapan ho ito. From May 11, siguro 3 weeks na, mga kababayan, no? Pero talagang mainit pa rin. Tama ba? 3 weeks or almost 3 weeks na? Matindi pa rin yung bakbakan, yung matinding sagutan, matinding debate dyan sa Senado. Kasi nga hindi nga matanggap ng minority leader o ng mga minority senator na naisahan ho sila ng ilang mga miyembro ng Senado na ngayon ay majority. Hindi nila matanggap. No? Kaya ngayon, todo ho sila gawa ng paraan para makuha yung leadership para pigilan ang posibleng pagsisimula ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan yun ang ugat ng matinding kaguluhan sa Senado. Hindi yung patungkol sa impeachment, yung talagang gusto ko nilang depensahan, mga kababayan. Kasi sa impeachment, may tawag dito, mga kabayan, no? Makuha man nila ang majority dito sa Senado, pero may bilang pa rin si VP Sara Duterte kasi kailangan ng 60 na senador na boboto to convict VP Sara. Pero sa ngayon, marami ho ang bilang ng mga senador. Makuha man nila itong majority ng grupo nila Soto, wala pa rin. Wala pa rin kasi may bilang pa rin yung suporta para kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya ngayon talagang
sambayanang Pilipino, ang talagang sinasabi at iniisip ng sambayanang Pilipino ay hindi ho patungkol dito mga kababayan sa impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte. Ito ho ay patungkol sa ugnayan at pagkakasangkot ng ilang mga individual, ilang mga politiko, lalong-lalo na dyan sa Congress mga kababayan. No? Na posible pag nagkakaroon ng investigasyon, posible dyan mapatawag si Amina Pangandaman, yung maglolo na si Adrian Bersamin at Lucas Bersamin, si Tribe Ulaybar, si Martin Romualdez, si Saldico, ay mapapatawag lahat yan. Baka si Saldico is i-allowed na rin ito na magsalita via Zoom. Sino pa ba? Yung namatay sana mga kababayan, no? Kaso namatay na yun, hindi na makapagsalita. Yung Cabral, no? O 18 Marines magsasalita. O marami pa mga magsasalita. O mga taga Ilocos Sur, mga kababayan, si Manong Chavit, parang alam ko magsasalita din. Patungkol ho dito sa matinding korupsyon. Nako po mga kababayan, ang tindi ho nito. At ito na yung mga magpapalubog sa mga politiko na nagkamal ng mali-malitang pera mula sa taong bayan dahil katulad na nangyari mga kababayan dito kay Subiri, no? Na talagang ayun, pinagtulungan na, parang puro na lang pambabatikos ang natatanggap ni Mig Subiri matapos itong kumampi sa minority na alam naman ho natin na ang ibang mga grupo sa minority, lalong-lalo na yung iba, katulad na lamang si Erwin Tulfo, galit na galit ho ito mga kababayan kay Risa Hontiveros. Pero ngayon, magkakampi na ho sila. Ngayon, lumalabas ho yung mga video kung paano niya mura-murahin, batikusin itong si Risa Hontiveros. Pero ngayon, wala na siyang masabi mga kababayan kasi kakampi na. Di ba? Dati galit na galit patungkol ho dun sa PhilHealth, no? Pero ngayon, no, magkakampi na ho sila, pinagtatanggol na. Ibig sabihin nito, mga kababayan, may pinagtatakpan ho talaga sila. Kailangan nilang magkampi-kampihan nang sa ganun ay hindi umusad yung investigasyon ng matitinding korupsyon sa ating bansang Pilipinas dahil posibleng isa ho sila sa sangkot o baka may kakilala at kamag-anak ho sila na masasangkot at makukulong. Kaya naman, ang inaasahan ng sambayanang Pilipino sa 2028 kapag naging presidente si Vice President Inday Sara Duterte, ito na ang magpapalugmok. Ito na yung magpapaiyak ng husto dito sa mga crocodile na nagkamal ng milyon-milyon pera mula sa taong bayan. Nako, napakatindi ho nito mga kababayan. Ito yung kailangang abangan ng sambayanang Pilipino dahil ang hindi lang gusto ng ating mga kababayang Pilipino o kumbaga hindi lang basta pagbabago ang gusto mangyari ng sambayanang Pilipino kundi makulong itong mga buwayang nagkamal ng mali-malitang pera mula sa taong bayan.